Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide, ngayong umaga, Janet Lim Napoles sumuko na kay Pinoy. Seguridad ni Napoles tiniyak naman ng Pangulo. Alas 9:30, alas 10 ng gabi, kagabi, ay voluntarily nag-surrender si Miss Janet Napoles sa Pangulo. Investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam aarangkada na mamaya. Dating PNP Chief Avelino Razon kusang sumuko sa Sandigan Bayan. Kaugnay sa anomalya sa ₱1 milyong pagpapagawa ng light armored vehicles. 30 pang bangkay natagpuan sa lumubog na barko sa Cebu. Pero retrieval pinag-aaralan pa ng autoridad. Balitang negosyo natin, turismo sa Catbalogan, Samar, patuloy na lumalakas. At sa ibayong dagat, Israel nag-deploy na ng missile defense system kontra Syria. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. 61 taon nang sumusulong sa katotohanan. Tumutulong sa nangangailangan. Sa edad na 61, RMN pa rin ang may pinakamaraming #1. Salamat mga kasama. Happy anniversary sa ating samahan. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Umaga ng Huwebes ngayon, Agosto 29, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Buhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DWPR 1296 RMN Dagupan, DWVR 657 RMN Rojas, XRZ 900 RMN Zamboanga, at XRS 981 RMN Surigao. Live international pa rin via www.rmnnews.com. WRMN New York sa Amerika. Meron din sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan niya. Saglit lang tayo sa panahon. Di pa man nakalabaso ng bansa ang tropical storm Nando. Panibagong low pressure area na naman ang binabantayan ngayon. Ayon sa Pag-asa, namata na nasabing LPA sila 1,300 kilometers pa naman sila ng dulong Hilagang Luzon. Sa ngayon ay malayo pa ho sa kalupaan ng Pilipinas ang LPA na yan, kung kaya't wala pa umanong itong magiging epekto sa bansa. Samantala, lalo pang lumakas ang bagyong Nando habang papalayo sa Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan 310 kilometers hilagang silangan ng Basco, Batanes. Tagdayho ni Nando ang lakas ng hangin, lumabot sa 105 km per hour at may pagbugsong na sa 135 kph. Umuusad ho yan panghilaga sa bilis na 19 na kilometro bawat oras. Sa ngayon, nakataas na lamang public storm signal number 1 sa Batanes Group of Islands. Sumuko na ang itinuturong utak sa 10 billion peso pork barrel scam na si Janet Lim Napoles kay Pangulong Noynoy Aquino alas 9:37 kagabi. Agad itong itinurnover ng Pangulong Aquino kina Interior and Local Government Secretary Marojas at Philippine National Police Director General Alan Purisima para sa processing at booking. Sa press briefing sa Camp Clame, dakong alas 12:15 kanina madaling araw, sinabi ni Rojas na nagpadala ng surrender failure si Attorney Kapunan kay Secretary Lasierda na agad na ipaabot ng kalihim sa Pangulo. Agad din anya siyang tinawagan ng Pangulo para asikasuhin ang proseso sa pagsuko ni Napoles. Alas 9:30, alas 10 ng gabi, kagabi, ay voluntarily nag-surrender si Miss Janet Napoles sa Pangulo.
no? Nangyari ito, naganap ito, nagparating ng mensahe sa tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ni Secretary Edwin Lacerda, ang abogado ni Miss Janet Napoles na si Attorney Lorna Kapunan. Dati silang nagtrabaho sa law firm, isang law firm. Magkasama sila sa isang law firm. Pinarating niya yung voluntary surrender feelers sa kay Secretary Lacerda na nireport naman niya sa Pangulo agad-agad. Dinesisyonan ng Pangulo na napakahalaga na maibalik sa ambit of the law si Miss Janet Napoles bilang mahalagang witness para masabi at malaman ang buong katotohanan dito sa mga aligasyon ng korupsyon na nangyayari nakapalibot sa isyong ito. Tinawagan ako ng Pangulo after lunch at inoperationalize yung pag-surrender ni Miss Janet Napoles. Ayon kay Secretary Rojas Pay, sinundo si Napoles kasama yung kanyang asawa sa isang ligtas na lugar. Agad ay dinala sa Malacanang kung saan nakaharap nito at nakausap ng sandali ang Pangulong Aquino. Bago sila nagharap ng Pangulo at nag-usap ng Pangulo, ay chinek muna yung kanyang medical situation para makasiguro na ligtas siya. Sandali lang sila nag-usap ng Pangulo. Sinabi ng Pangulo na yung kanyang seguridad ay maaasahan niya. Pinapaliwanag niya sa akin yung conditions of ng kanyang pagiging in custody dito. At nagsalita naman ang kaniyang abogado na si Attorney Kapunan kung ano ang mga ninanais ni Miss Janet Napoles na wala namang hiningi kung hindi nga yung kanyang seguridad. Matapos nun ay pumunta na kami rito sa Camp Crame. Nagtagpa ng kalihim, bantay sarado sa isang bakanteng opisina sa loob ng Campo Crame si Napoles para doon muna magpalipas ng magdamag bago ito dalhin mamaya sa korte para sa kinakarap niyang kaso. Sinabi din ni Rojas na ang 10 milyong pisong reward kay Napoles ay agad na nilang i-withdraw. Withdraw yung talagang binawi na dahil kusang sumuko ang ginang, subalit tuloy naman ang reward na 5 milyong piso para sa kanyang kapatid na si Reynald Lim na kasalukuyan pa rin pinaghahanap ng mga otoridad. Paliwanag pa ng kalihim, kaya todo higpit ang kanilang seguridad kay Napoles ay kanila lamang sinusunod ang binitiwan na salita ng Pangulo hinggil sa seguridad din nito kapalit ng ginawa nitong pagsuko. Sinisiguro yung kanyang seguridad at kung ikaw pa si Janet Napoles at alam mo kung anong alam mo at meron kang notebook na ganun, hindi ka ba mangangamba sa buhay mo? So, isa yan sa mariing or inappeal ni Janet Napoles sa kay Pangulo. Tiniyak naman ng Pangulo na yung kanyang seguridad ay babantayan at hinimok siya ng Pangulo na sabihin ang buong katotohanan. Matatandaan na kahapon ng umaga, inanunsyo pa ng Pangulo ang pagpapalabaso ng 10 million pesos na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni Napoles. Tuwa na abogado ni Ben Harloy ang pork barrel scam whistleblower. Ang ginawang pagsuko ni Janet Lim Napoles sa Attorney Labito Baligod. Ang ginawang pagsuko nito ay siyang bibigay daan para karapin ito ang isinampa nilang kaso illegal detention at linawin na rin ang isyo na nakinabang ito sa pondo ng gobyerno. Sinabi pa ni Baligod dahil pa rin sa mga empleyado ni Napoles ay kusa na rin bumaligtad kontra sa ginang at handa na rin may pagtulungan sa gagawing investigasyon ng mga otoridad. Samantala, hindi naman ito kumbinsido na magiging state witness si Napoles dahil siya mismo ang ituturong utak sa 10 bilyong pisong pork barrel scam. Ikinatuwa din ng grupo ng mga whistleblower ang naging desisyon ng sinasabing utak sa 10 bilyong pisong pork barrel scam. Ang kiginang Sandra Cam, tumatayong presidente ng mga whistleblowers, sa ginawang paglutang ni Napoles ay malalaman na ng publiko ang tunay na istorya hinggil sa nasabing scam. Nakiusap din si Cam sa publiko na tulungan at suportahan ng mga whistleblower hindi lamang sa simula maging sa darating pang panahon. Samantala ay ayon naman kay Attorney Irene Aguila, spokesperson ng Million People March na isinagawa noong Lunes, kanila pa rin inaantay ang gagawing aksyon ng gobyerno hinggil sa nasabing issue.
Git naman ni Atty. Aguila, hindi lang sila Poles ang naging punot dulo ng ginawang pagkilos kundi maging ang ilang nakaupong opisyal ng gobyerno. Maliban sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng Senado ngayong araw sa Sex for Flight Scheme, arangkada na rin mamaya ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa Pork Barrel Fund Scam. Ang Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano, magandang pagkakataon para sa kanyang mga kasamahan ang gagawing pagdinig ng komite para maipaliwanag nila sa publiko ang kanilang panig. Una nang sinabi ni Senator Francis Escudero na siyang naghain ng resolusyon para sa gagawing investigasyon na layunin ng panawagan para sa pork probe ay para maliwanagan ng taong bayan hinggil sa issue. Samantala, bagamat hindi dadalo sa investigasyon, sinabi naman ni Senator Gringo Onasan na suportado niya ang investigasyon ng Senado sa kontrobersiya. Maging si Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile ay hindi rin dadalo sa investigasyon. Ayon naman kay Senator Bong Revilla, hindi siya dadalo dahil sa hindi siya miyembro ng komite at naniniwala po siyang lalabas din ng katotohanan sa issue. Hindi rin dadalo si Senator Tito Soto dahil nasa probinsya naman ito at nilinaw niya na hindi siya umiiwas sa issue. Ang gawing pagsisiyasat ay tinakda kasunod ng report ng COA o Commission on Audit hinggil sa manumalyang paggamit ng ilang mambabatas sa kanilang Priority Development Assistance Fund o PDAP noong 2007 hanggang 2009. Inaasahan pong haharap sa investigasyon bilang resource person si COA Chairperson Grace Pulido Tan. Sumuko na si dating PNP Chief Avelino Razon Jr. matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan kahapon. And then sina dating Bids and Wards Committee Chairperson o Chairman Retired General Jerry Varias at dating PNP Controller Eliseo de la Paz. Pinapaaresto ng Sandigan Bayan si Razon at 22 iba pa na opisyal ng PNP dahil sa umano'y anomalya sa pagpapagawa ng mga light armored vehicles noong 2007 na umabot ng 400 million pesos. Pumunta si Razon sa 4th Division ng Anti-Graft Court sa Quezon City ilang oras lamang matapos ilabas ang arrest warrant. Sinabi ng Sandigan Bayan na walang piyansa ang kasong falsification of documents kina Razon na 32 iba pa. Kabilang na yung mga kasalukuyang opisyal ng PNP na sina Varias at De La Paz. Samantala ay sinigurado naman ng tagapagsalita ng PNP na si Senior Superintendent Wilben Mayor na aarestuhin nila ang iba pang mga sangkot sa love scam. Wala rin na niyang special treatment na ibibigay sa dati nilang pinuno at iba pang opisyal na kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP CIDG sa Camp Crame. Pinag-aaralan pa ng mga otoridad mga kasama kung paano makukuha ang 30 bangkay sa loob ng lumubog na barkong St. Thomas Aquinas sa karagatan ng Cebu. Ayon kay Provincial Civil Defense Chief Neil Sanchez, may posibilidad na tumakas pa ang langis mula sa nasabing sasakyang pandagat at posibleng makaharang yan sa sea lane ng ibang barko. Nabatid sa Philippine Coast Guard na kamakailan lamang nakita sa loob ng tourist section ng barko ang mga bangkay kung saan naroon ang mga cabins at cafeteria. Aminado naman si Sanchez na hindi pa nila masisimulan ng trabaho hanggat hindi pa natatapos ang ginagawang search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard sa natitira pang missing na mga pasahero. Sa ngayon ay umabot na sa 60% ang nagalugad na mga technical divers sa loob ng barko kung saan pinaghahanap pa rin ang 57 pasahero at crew members ng barkong naiulat na nawawala. RMN Nationwide Report. Pagi pa rin ang anibersaryo ng RMN na ngayon ay 61 years na hong naglilingkod ho sa Pilipino. Mahigit 1,000 Palawenyo naman na serbisyohan sa medical mission ng RMN Palawan. Kasama natin sa balita si Pedi Sabando ng RMN Palawan Live. RMN Report. Umabot sa mahigit 1,000 kataong nabigyan ng serbisyong pangkalusugan kahapon sa isinagawang medical mission ng RMN Palawan na ginanap sa bayan ng Brooks Point. Dito sa lalawigan may kaugnayan sa ika-61 anibersaryo ng RMN sa buong Pilipinas. Formal na nagsimula ang medical mission kahapon, ganap na alas 7 na umaga at binagsanan 1,000 katao hanggang alas 5 naman ng hapon. Dahil dito umabot sa 380 ang nabigyan ng dental service, 26 ang nag-donate naman ng dugo, 9 na po ang nasa smearing at 132 naman ang nakinabang sa Tubog Kulambo at nasa 778 naman ang nagpa-medical check-up sa bayan ng Bruce Point. Dahil dito labis ang pasasalamat ng pamunuan ng DWAR RMN Palawan sa pangunguna ng aming Station Manager Elgin Damasco, sa mga doctors mula naman sa Western Command, Philippine Coast Guard, PNP at Philippine Marines na nagpanatili naman ang seguridad kahapon sa lugar na pinagsagawaan ng medical mission ng RMN. Liban dito
Katuwang din sa medical mission ng lokal na pamahalaan ng Bruce Point sa pangunguna naman ni Mayor Jane Feliciano, gayon din ang ilang mga provincial officials ng Palawan, mga private sectors at ilan pa. Kasama mo sa RMN Palawan, hindi sa bando, tatak, RMN. Naserbisyuhan ng RMN Medical at Dental Mission ng RMN Cebu, lagpas sa target. Kasama natin sa balita Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. Naging matagumpay ang ika-4 na taong Medical Dental Mission RMN Public Service Expo 4 kahapon sa Barangay Hipodromo sa lungsod ng Cebu. Sa dami ng mga residente na dumalo at gustong makinabang sa mga libreng serbisyo, lumampas pa ang RMN Cebu sa target nito na 2,000 katao na nabigyan ng iba't ibang serbisyo kagaya ng medical, dental, x-ray, ECG, libreng masahe at feeding program para sa mga kabataan. Sa kaniyang speech, pinasalamatan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok ang mga nasa likod ng taunang Medical at Dental Mission ng RMN Cebu dahil maraming mga residente ang natulungan ng programa. Sa pamamagitan ng Medical at Dental Mission kahapon na ibabalik ng RMN Cebu ang mga blessings at tagumpay nito taon-taon sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa himpilan na sa susunod na taon, na sa susunod na buwan ay magiging 50 years old na. Suportado ang proyekto ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu, barangay, mga health officials at ng mga sponsors nito kagaya ng Pilmico Foods na siyang major sponsor ng programa. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Motion. Kasama kinagalak po na lalawigan ng Katbalogan, Samar ang lumulubong bilang ng mga turistang dumadalaw. Sa nilang data, tumasa 97 o 978% ang bilang ho ng mga bumibisita, kabilang ng 19,864 local tourists, 3,917 dayuhan. Isa kasi sa mga dinadayo sa lugar, mga beaches nila, waterfalls, historical places, mag-iba't ibang uri ng kulturang matatagpuan sa Samar. RMN News Tuluyan nang nag-deploy ng missile defense systems ang Israel dahil sa posibleng pag-atake ng Syria. Kasunod nito'y nakapaghanda na rin ang Israel ng mga gas mask distribution centers para sa mamamayan ho nito na maapektuhan ng nasabing komosyon. Mismong sa Israeli Postal Service Maya Avishai ang humiling na mabigyan ng gas masks ang nasa 5 milyong Israeli bilang proteksyon laban sa atake. Patuloy naman ang suporta ng Estados Unidos sa pagprotekta sa nasabing bansa laban sa Syria. Mga kasama live na live mula pa rin dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Hindi po narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Webes, August 29, 2013 na ho tayo. Sa mga taga-Bacolod, susunod dyan sa nakasama Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas, Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo Nationwide. live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong pagsasama ng boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, hatid ng PhilHealth, tatak alas 7:19 ng umaga. Tatak RMN. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW.